Si Jesus ay umuhaw sa aking spiritual na pananampalataya. Siya ay umuhaw sa aking paglalang sa Kanya, sa aking paglilingkod, sa aking pagdarasal, sa aking pagsamba sa Kanya. Pinauuhawa ni Jesus ang pagtawag ko sa Kanya. Sa aking buhay, naranasan ko ang pagpapuhaw sa pag-ibig ng Diyos na ako rin ang nakaib sa aking sarili. Maaga akong nag-asawa. Hindi pa handa. Hindi nakatapos ang pag-aaral at walang permihan ang hanap buhay. Nag-construction ako, nakigawas, nagtinda na dito sa iba't ibang simbahan ng Diyos. Hindi ko man lang nabigyan ng magandang buhay ng aking asawa at panahon nito. Hanggang sa nabuti siya at umanak. Subalit isang araw lang na buhay ang aming anak at namatay. Nanilapas at nanindig ang aming anak ang hindi niya nakita. Ipinagbawal ang doktor na sabihin sa kanya dahil siya ay nanindig. After 2 weeks, doon pa lang niya nalaman na wala na ang panimanan. Mag-hysteria siya. At lumahis pa sa sabi ng mga magulang ko, hindi para sa inyo ang inyong anak. At ang Panginoon daw ang hindi makakaalam kung bakit nangyari yun. Hanggang sa magpaanak ulit kami, at napatulungan ako sa pamilya at nag-irregular. Nag-irregular naman ako. Pinagbuti ko ang trabaho ko at upang may maipamuli ng pagkain namin at gatas para sa aming anak. Mahirap ang trabaho ko sa pamilya. Minsan gusto ko na sumuko, pero naisip ko naman, ang hirap maghanap ng trabaho, tikis ulit, ginanahin. Tuwing Sabado ng Sweldo, ibigay ako sa lahat ng sa kanya. Pero ito pati ang oras na natuto ako magsubalit. Isang Sabado, pinagkiro ng kuwi, wala nang pinibigyan dahil natalo sa sulat. Umiiyak ang asawa ko, walang pagkain at gatas ng anak ko. Awang-awa ako sa pagkulang ko, na ako rin ang may kasalanan. Bakit nagkabilang natin ang bahay ng nanay ko ang magulang ko? Pinagsabihin ako na dapat pagkutahin ko ang pamilya ko. Naging aral sa akin ang pangyayari nito. Naging dalawa ang aming anak. Noong kaya sabi sa akin ng aking asawa, ay tutulungan niya ako ang hanap buhay. Mahilig siyang pagluto. Kaya iyon ang naging anak ko kay niya, kahit niya. Naging maayos ang buhay namin. Naging maayos ang buhay namin. Nagkatulungan namin sa paghahanap buhay. Kahit paano, ay nakapagod na lang kami. Dan mga kami, sasakyan, nakakalipo ako ng dalawa, ay sa kanyang kapasada. At tuloy ang aming pagkikita, sabi niya ng Diyos sa amin. Ang lahat ng aming pinagdadalhin ng Diyos sa amin. Kaya magpasalamat daw kami. Pero yung mga pagsubok din namin yun, kung kailan dumarating na, kung kailan kapaganda na ang aming buhay, kung kailan dumarating na ang aming pagsasama ng aming buhay, saka naman kami nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay. Sa buhay ng asawa. Sa buhay ng asawa. 1996, ang tanda ko pa hanggang 1999. Nagkaroon kami ng matinding problema sa buhay. Halos 4 na taong kami away-bati. Dahil sa siya ang malakas kumita ng kaya kung ano ang naisip
ko sa kanya. Balik uli ako sa aking bisyo, alak, sugat. At dinagdagan ko pa ng aking pinagbabawal na gamot na aking lubos at pinagsisisihan ng Diyos sa kanya. At ang totoo pa away pati, hanggang sa magkakasari na kami. Nadidinig ng aming magulang, ng aming kakapitbahay, ang halos araw-araw namin pag-aaway. Ang aking mga anak ay naglalaki na. Lahat sila ay nakikita ng umiiyak at pagkakit sa akin. Dahil iba na lang ang tingin nila sa akin. Ang aming mga magulang ay hindi na rin malaman ang gagawin. Araw-araw na ako siya umiiyak. Pag dumadating ko ako ng bahay namin, sinasalubong na ako. Nakikita ko siya, umiiyak. Iyayak ako namin. At sinasabi na sa akin, anak, magbago ka na. Maawa ka sa asawa mo. Maawa ka sa mga anak mo. Naglalaki na na, gusto ko ba maging katulad na nila. Halos wala na po akong pinikilalang tao mo. Wala po akong natatanggatan kung hindi ang aking ina. Siya lang po ang aking natitinggan. Na araw-araw umiiyak. Lagi ako hinahanap. At dumating na po sa punto na napakabilang na nakakasabi na po kayo. Nasasaktan ko na po siya. At sinabi na po ng aking magulang sa aking kapatid na bagay. Ang nangyayari sa aking buhay. Kaya po yung kapatid ko ay pugay. At sinabi niya, kung ang ibang mag-asawa nakapag-alis ko, ikaw pa nakapag-alis mo. Uuwi ako na nga, sinabi niya. Hindi ko alam na nagpapakalala sa kanya. Pinagawin niya nakagawa ay kapatid ka babae. At kami nag-usap ng mga sensei na Manila. Umiiyak ko sila lahat. At doon po napag-usapan nila, napapayag nila ito ako, na ako po ay kailangan ng pag-asawa. Sabi nga natin ito, kailangan na ng magamot na. Marami na napiperwisyon. Lahat na kamamayan natin, nagagalit na sa iyo. Pati ang mga binan mo, dahil nasasaktan na ko ang kasama ko, nasasaktan na ang mga anak. Doon po, tumayag ako magpagamot. Meron ba po ako ng magpagamot? Siguro po, rinigil lang ang asawa ko sa akin. Iniwan niya po kasama ko ang siyang kong bulsong anak. Lumayas po siya, iwalayan niya po ako, nagpunta po siya sa kanilang bahay sa Pulawan. After 3 days, bumalik din. Palagay ko, ganda na yung nalaan sa akin. Usap ko rin ang masisina. Sabi niya sa akin, magpapala tayo. At dinala po ako ng aming mga magulang, ng aming magulang sa Happy Day kasi. Doon po namin ako magpapala ng aming asawa. Dahil ilang buwan po ako ron, wala akong pagtang. Dahil hindi ko lang po ako naging lalaki. Siya po, wala akong pagtang. Umaga na ano siya. Lagi siya tulungan, gumagalaw sa akin. Lagi na siya nagagalit ko kinulit. Kasama ang dalawa ng anak. Ang pagkain ko, mula Lunes hanggang Sabado, din lista. Din nakasulat. Kung kakaminin ko na, Lunes, Margaret, Miyerkules, at lahat, detalye ko. Kaya sabi sa akin ng mga spiritual advisor namin, Brad, pagbago naman.
Mahal na mahal tayo ng pamilya niya. Ang lagi sinasabi ng Spiritual Advisor namin, kailangan sa mga kagaya namin support system ng pamilya. Una pa rin gawin, ipakita namin minamahal. Kaya ito po, nagbago po ang paningin ko sa buhay. Nagkila at nagkakusap kami ng kasisinan. Nagdesisyon kami ng pagbalik at alam-alam sa aming mga anak. Natuon muli ang pamilya ko at nakita ko ang dalawang taon. Ang saya at magkakasama kami ulit. Mas lalo ako masaya dahil hindi ko pinangarap ng maging broken family. Sabi ng bunso ko, Papa, Mama, magsasakit lang daw siya at ipagdadasal natin na maging maayos ang pamilya namin. Ganon din ang panahon namin muna. Magtatapos ako para sa pag-aaral at sa amin at sa kanyang kapatid. Sabi ko na kay Diyos, bakit kaya nalang binibigyan ng Diyos ng pagsubok? Sagot naman niya sa akin, hindi tayo gagawin ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi natin kakayanan. Tama naman po dito. Na magsakrisan ng puso namin palagi na sumasama sa pagsimba. Ang asawa ko, naging special niya ang puso namin anak. Kailangan ngayon kaya sa kanya para mag-exit o lector. Ay nagmiyembro na agad siya. Ang bunso kong anak ang unang bumabay sa aking pagparuhaw sa Panginoon. Sa kanyang paglilingkod, naging ako rin sa simbahan bilang sa isang lusot mo at ang aking asawa. Nagtitinda siya sa karinderya namin at naglilingkod sa simbahan. Bawat gawain ng simbahan ay nandun siya ng anak ko. Tumutulong at nagigisa sila sa lahat ng pag-away sa palayan. Minsan, naiinis na ako. Ang sabi ko sa asawa ko,